Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos na binigyan tayo ng opportunity para i-speak ang kanyang message. Ganun din kay Pastora, na binigyan po tayo ng schedule. Bagamat medyo nausog dahil may mga pangyayaring yati inaasahan, pero naniwala po ako na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa kabuuan. Amen. At ngayon po, pagpapatuloy natin yung ating topic na spiritual atmosphere for prayer. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Naway gamitin mo, Lord, ang iyong lingkod upang sabihin, Panginoon, ang katotohanan para sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Itago mo ko, Lord, sa iyong likuran. At naway kausapin mo po, Panginoon. Inspire mo po, Panginoon, ang iyong mga anak upang magkaroon kami, Panginoon, ng tunay na pagbabago sa aming isipan at sa aming mga ginagawa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, kung meron kami mga puso, Lord, na mali at makasalanan ng puso, Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Patuloy mo kami baguhin araw-araw lang, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming samadalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Katulad na sinabi ko kanina, ito yung pagpapatuloy ng mensahe natin sa ating series na The Spiritual Atmosphere for Prayer. Ito na po yung part 2. Amen. At naniniwala po ako na pag sinabi mong spiritual atmosphere for prayer, ang unang pumapasok sa isip ko na isang lugar na makakasama mo ang banal na espiritu o ang Diyos na mapifeel mo yung kanyang presensya. Hindi ko naman sinabi na hindi mo mapipil yung presensya niya, kundi siya sa lahat ng lugar. Pero merong isang special place na alam mo na mapipil mo kasi ano doon yung peace, ano doon yung presensya ng Lord. Amen. Kasi mahirap mag-pray kung nasa isang lugar ka na magulo. Minsan prayer mo, minsan mapapray ka kapag nasa jeep ka. Pero hindi mo mararamdaman, hindi mo talaga yung atmosphere kung nasa lugar ka na chaotic. Amen. Kaya meron tayo nasawag na spiritual atmosphere kung saan alam mo na makakasama mo ang Lord. 'Di ba sabi nga ng ating Panginoong Jesus, kung magpe-pray tayo, doon tayo sa silid. Isang silid na alam mong payapa ka, walang distraction, at kausapin mo one-on-one ang ating Tatay sa Langit. Amen? At wag yung doon ka sa maraming tao, pero para lang sabihin mo na nagpe-pray ka. Kasi ganun yung ginagawa ng mga Pariseo. Amen? Kasi sabi ng Lord na pag magpe-pray tayo, hayaan mo yung, lalo na yung pag-personal prayer, hayaan mo ang Lord at ikaw lang ang naroon. Amen? Pero iba naman yung corporate prayer. Ang corporate prayer kapag sama-sama kayong mga mananampalataya. Amen? Kaya ano ba yung spiritual atmosphere for prayer? Amen? There are 7 dimensions in this atmosphere that will inspire the spirit of prayer and intercession. Amen? This will allow to a deep communion in the presence of God for meaningful relationship of covenant and intimacy. Amen? Sabi dito, meron tayong 7 dimension na pag-uusapan para ma-inspire tayo sa spiritual prayer and intercession. Amen? Na makakapag-allow sa atin na makapag-communicate ng maayos sa Lord. Kasi ang hirap makipag-communicate pag maraming distraction. Maingay, marami kang nakikita na pwede mong gawin na makakapag-distract sa'yo. Unang-una kong narinig, ngayon ang pinakamalimit na distraction ng Kristiyano, alam ba, ay cellphone. Ako aminado ako dyan. Diba? Kasi umaga pa lang, imbis na prayer ang hahanapin mong una, yung cellphone mo. Kasi di mo alam kung malilate ka na sa trabaho kasi titignan mo kung anong oras na hindi pa nag-a-alarm. Pero totoo talaga na unang-unang distraction ngayon na wala tayong discernment, cellphone. Amen? Kaya may tamang disiplina para matanggal yung mga bagay na
na hindi sa atin nag-i-inspire to a spirit of prayer. Amen? Yung cellphone, maghalaga, tama yan kung tama ang paggamit. Pero pag hindi tama yung paggamit, doon nagkakaproblema. Amen? Sabi ito, when God fully present in His sovereignty, there is God atmosphere of peace. Amen? Paano ba magiging sovereign ang Lord sa buhay natin? Ibigay natin yung mga bagay na nakaka-distract sa atin. Amen? Alalahanin, gadget, Netflix, games, isa na ako dyan. Diba? Yung mga bagay na anime, yung mga bagay na nagkakapag-distract dun sa sovereignty ng Lord. Kasi sabi ng kung gusto daw natin maranasan yung 100% na sovereignty ng Lord sa atin, i-give up natin yung mga distraction sa buhay natin 100%. Amen? Kasi kahit yung 1% na yan, malaki yung nagagawa niyan sa presensya ng Lord. Kasi kunyari yung worry, ako, natanggal ko ba sa saksakan yung habang nagpe-pray ka, biglang mapasok sa isip mo, napatay ko ba yung kala ng sinae? Diba? Tapos, mawala ka na sa prayer. Mawala na yung atmosphere. Kasi, pumasok na yung mga alalahanin sa isip mo. Kumbaga, dinidivide nito yung atmosphere of prayer para sa buhay mo. Nawawala ka na, 'di ba? Minsan iba na nasasabi mo. Parang 'di ba, parang kasing disrespectful sa tao, nakausap mo one-on-one yung tao pero ang layo nang sa isip mo. Malata ng tao 'yon na habang nag-usap kayo pero wala yung presensya mo sa harap niya. Malayo ka. 'Di ba? Lalo na sa mag-asawa, pag nag-uusap kayo at malayo yung isip mo, diyan ako nasisigawan ni Bajek. Diba? Pag meron siyang gustong ipakita sa akin, pero malayo ang isip ko, yan nagagalit yung mga babae. Kasi gusto nila, kapag nagsalita sila, i-focus mo kagad yung isip mo sa gusto nilang mangyari. Yan. Sabi dito, sa Isaiah 9:6-7, for us, a child is born, to us a son is given, and a government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Amen? Yung root word doon, yung anong pag-usapan natin is the Prince of Peace. Amen? Siya yung meron siyang katangian, o meron siyang kapangyarihan. Kaya siya tinatawag na Prince of Peace kasi meron siya nun. Amen? Kasi hindi ka naman tatawagin Prince of Peace kung wala ka namang kapayapaan. Pero dahil siya yung source, hindi lang sa kanya nanggagaling, siya yung talagang pinanggalingan ng kapayapaan, kaya siya tinawag na Prince of Peace. Amen? Pag nagpipray ba tayo, kapayapa ba tayo? O ang dami nating alalahanin? Amen? Sabi, of the increase of His government and of peace there will be no end. And on the throne of David and His kingdom, to establish and uphold it with His justice, with righteousness from the time forth forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. Amen? Yung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Amen? Payapa na ba tayo? Kahit merong alalahanin. Di ba, yung di pa tayo Kristiyano, pag may worry tayo, talagang nade-depress tayo. Napupunta tayo sa state na wala tayong hope. Pero nang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, kahit na may problema tayo, at least meron tayong hope na hinihintay. Meron tayong promises na after this trials and mga tribulation, alam natin na matatapos ito at kasama natin, ang pinakamalaga kasama natin ng Lord sa lahat ng trials natin. Kaya nagkakaroon tayo ng kapayapaan na hindi tayo nag-iisa na lumalakad sa journey natin na nag-iisa, kundi lumalakad tayo kasama ang Lord. Kaya nagkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Amen? Sabi, He is called the Prince of Peace, and there is no end to the increase of His government or peace. There will be always an evidence of peace when God's government is increased everywhere and anywhere and everywhere. Amen? Tayo ba hanggang kamatayan,
kaya ba natin ma-uphold yung kapayapaan na binibigay ng Lord? Katulad ni Stephen, di ba yung babatuhin siya? Diba, payapa siya na sabi niya pa nga, Lord, patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawa. Diba? Parang ating Panginoong Hesus din, diba? Sabi niya, patawarin mo sila. At peace siya. Hindi siya lang struggle. Diba? Na alam niya na yung buhay dito sa mundo is pansamantala lang. Kasi at meron kang hinihintay na promises ng Lord in blessed hope. Kaya nagkakaroon ka ng kapayapaan. Pag-pray natin yung ating mga kapatid sa Nigeria, kasi hindi masyado napapansin sa social media, mas napapansin pa yung mga nangyayari sa Israel-Gaza war. Pero yung massacre na ginawa sa Nigeria, isipin mo isang church, minasakar sila. Amen, mga Christian church na minasakar sila ng mga extremists. Amen? Pero ando doon yung kapayapaan. 'Di ba? Kasi meron ako narinig yung papatayin na sila ng mga extremists, nakapila na yung mga Kristiyano. Mga Kristiyano nagpe-praise pa, nagkakumakanta pa sila habang alam nilang papatayin na sila. Meron isang hindi Kristiyano, sabi sa kanya ng mga extremists, bakit pwede ka namang pwede ka namang wag nang sumama sa kanila kasi hindi ka namang Kristiyano eh. 'Di ba? Wala ka namang i-deny. Sila kailangan nila i-deny si Jesus Christ. Ikaw wala kang i-deny. Pero sabi ng hindi Kristiyano, okay lang ako mamatay kasama nila. 'Di ba? Nagkaroon pa ng conversion. Kasi nakita niya yung kapayapaan ng mga Kristiyano nasa extreme na kalagayan. Extreme 'yun kasi mapapatayin ka eh. Diba? Pinaka-extreme talaga 'yon. Yung malalaman mong papatayin ka. Pero nakita nung hindi Kristiyano yung kapayapaan doon sa mga Kristiyano kasi nag-worship pa sila sa Panginoon. Amen? Kasi alam nila sa sarili nila, etong buhay na to, pansamantala lang. Kung ano man ang susunod nito, alam ko may promise ang Lord sa kanila. Diba? Sa amin. Kaya nagkaroon sila ng tunay na kapayapaan. Ito yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Amen? Sabi, unang dimension is peace with God. Diba? Bakit kailangan natin magkaroon ng peace with God? Tandaan natin, yung tayo ay mga sinners pa, diba? Ang Lord at ang human ay at war. Diba? Meron silang gap na napakalaking gap dahil sa kasalanan. Diba? Kasi yung galit ng Diyos doon sa kasalanan ng tao, talagang kung wala lang siya pag-ibig, pwede niyang parusahan. Diba? Kasi ang Lord ay just siya. Makatarungan siya. At kung hahatulan niya ang tao, at hindi niya bigyan ng chance, patay lahat ng tao. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, binibigyan pa tayo ng chance na makapagsisi at makabalik sa Kanya. Amen? Kaya kailangan natin na magkaroon ng peace of God. At sabi dito, this atmosphere of having peace with God reveals that He is satisfied His demand upon our lives. Amen? Sabi dito, meron demand ang Lord para magkaroon ng peace. Amen? Every naman meron war. Hindi naman pwedeng yung magkaroon ng peace agreement, walang mga demand. Diba? Kabilaan niya, may mga demand niya. Kunyari, Israel, Gaza war. May demand ang Israel, may demand din ang mga Palestinian. Pag-uusapan nila kung ano pwede nilang pagbigyan. Kunyari, sinabi ng mga Palestinian, gusto namin pakawalan yung mga prisoner na mga Palestinian na leader namin para bibigyan namin yung mga hostage. Kakaroon ng agreement. Amen? At pag nasatisfy, magkakaroon ng peace treaty. Kaya ang Lord, ang Diyos, meron din siyang demand sa tao. Ano ba yung kanyang demand? Sabi dito, we have found peace with God means that all requirements for God righteousness on us has been fulfilled. Amen? Sabi na, paano daw tayo magkakaroon ng peace with God is, dapat daw yung God's righteousness na re-required sa atin ay ma-fulfilled. Amen? Kaya ba natin ma-fulfill? Kaya ba natin ma-fulfill? Kung sa sarili natin, hindi natin kaya i-fulfill. Kahit anong gawin nating mabuti dito sa mundo,
hindi to batayan, hindi to aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kasi, sabi nga sa Biblia, ang ating mga gawang mabubuti ay para lang basahang madumi sa harapan ng Diyos. Hindi siya aabot dun sa requirement ng Lord. Amen? Kasi, sabi nga, 10 commandment na lang. Ang 10 commandment. Sabi dito, thou shalt not lie. Sa buong buhay ba natin, di ba tayo nagsinungaling? Ako, nagsisinungaling ako. Hindi man lagi-lagi. Amen? Pero may mga pagkakataon, lalo na nung araw na hindi pa ako nakakilala sa Lord. Pero ngayon, mas aware na tayo. Amen? Meron na tayong conviction na every time na nagsasabi tayo ng hindi tama, na may white lies, nakukonvict tayo at nakakahingi tayo ng tawad sa Lord. Kaya pag titignan pa lang natin doon, thou shalt not lie, hindi na tayo aabot doon sa right requirement ng Lord na righteousness. Amen? At kailangan daw itong ma-fulfill. Paano daw ma-fulfill? Jesus has canceled every certificate of debt decreed against us and had redeemed by His precious blood. Amen? Ang requirement doon sa righteousness na ni-required sa atin ng Lord, ang makaka-fulfill lang ang ating Panginoong Hesus. Amen? By His precious blood. Amen? Yung kamatayan niya sa krus, ang pagkanyang resurrect, ayun ang requirement ng Lord para makancel ang ating pagkakautang dahil sa ating kasalanan. Kasi ang kasalanan ng tao ay, sabi dito, the wages of sin is death. Amen? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tayo mismo, hindi tayo pasado sa standard ng Lord para magbayad ng ating kamatayan. Amen? Ang pasado lang, 100% wala nang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Amen? Kaya inclusive lang yung kanyang salvation. Siya lang ang daan patungo sa Diyos. Di ba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. Wala nang ibang daan na ginawa ang tao na pwedeng magdala sa atin sa kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Amen? Huwag kayo maniniwala na ang aming church, yun lang ang daan. Ang aming pastor, siya lang ang daan. Ang aming elder, ang aming mabubuting gawa, yun ang daan. Huwag po kayo maniniwala doon. Amen? Ang daan lang patungo sa kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Wala nang iba. Kaya huwag kayo maniniwala na all religion leads to heaven. Huwag kayong maniniwala doon. Amen? Kasi ang ating Panginoong Hesus lang, siya lang ang daan patungo sa langit. Amen? The accounts with God had been settled by our bearing the fruits of repentance after listening to the message of the gospel of salvation. Amen? Sabi dito, ang kailangan lang natin na gawin ay i-accept yung gift ng kanyang pagkakaredeem sa atin. O gift of salvation. Hindi natin to kailangan trabahuhin, kailangan magpakahirap para makamit natin ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po ay gift. Pag sinabing gift, hindi mo, tatanggapin mo lang. Kasi pag pinagtrabahuhan mo, hindi na po gift yun. Ang tawag na po doon ay salary. O pinagtrabahuhan mo na. Diba? Sa trabaho, pag nagtrabaho ka, pag pinagtrabahuhan mo, bibigyan ka ng sweldo. Amen. Pero kapag hindi mo pinagtrabahuhan, pero binigyan ka, ang tawag doon ay gift. Amen. Kaya ang salvation po ay gift. Amen. Sabi sa Ephesians 1:13-14, in Him also when you hear the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, we're sealed with promise of the Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire the possession of it, to the praise of His glory. Amen? When we accept Christ as our Lord, King, Savior of our lives, amen, may kasama po siyang selyo. At ang selyo na yon ay ang Holy Spirit.
Amen? Kasi, nung araw, hindi makapag-dwell ang Holy Spirit sa atin dahil tayo ay maruming vessel. Amen? Maruming vessel tayo. Kasi ang Holy Spirit ay holy, hindi siya pwedeng manatili sa lugar na hindi holy. Amen? Kaya, yung tinanggap natin ng ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, hari ng buhay natin, yung righteousness ng ating Panginoong Hesus na napulpil niya yung righteousness, yung law, ay in-account po sa atin. Kaya, yung righteousness po na naka-account sa atin ay galing po sa ating Panginoong Hesus. Hindi po galing sa sarili natin. Amen? Kaya, nakakapag-dwell na po ang Holy Spirit sa atin dahil ang righteousness na ng ating Panginoong Hesus po ang nasa atin. Hindi po yung righteousness natin. Righteousness po ng ating Panginoong Hesus. Kaya nakaka-indwell na po ang Holy Spirit sa mga buhay natin. Amen? Hanggang, sabi dito, until we acquire possession of it, to praise of His. Sabi dito, it is a guarantee of our inheritance. Amen? Kapag sinabing inheritance, sealed our inheritance, hindi na, ano na sa atin yun. Kumbaga sa mga lupa, di ba, kapag nagbinigyan ka ng inheritance ng tatay mo, pag namatay yung tatay mo, eh, sa'yo yun, wala makakaagaw sa'yo nun. Pag pinangalan na sa'yo yung lupa, wala nang makakakuha sa'yo nun. Kahit kuhain pa ng gobyerno o anumang mga institution o ng mga squatter, hanggat nasa sayo, sa pangalan mo, yung titulo, wala silang magagawa. Amen. Ganun yung binigay sa atin ng Lord. It is a guarantee. Amen? Guarantee inheritance. Siguradong sigurado. Sabi, God is not only pacified, but He is satisfied. Diba? Sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos ay hindi lang siya na-satisfy, He also pacified. Amen? Kaya nga sinabi dito sa Romans is there is therefore no condemnation or judgment on our lives as we are not children of wrath but sons of the Father. Kaya sabi sa Romans 8:1, there therefore now no condemnation for those who are in Christ. Amen? Kaya every time na nagkakamali tayo, huwag tayong makondem. Amen? Kasi pag nakukondem tayo, bumabalik tayo doon sa dating kaisipan na ang kaligtasan ay kailangan mong trabahuin. 'Di ba? Kaya ka nakukondem kasi iniisip mo na I'm not worthy sa harapan ng Lord. Pero binayaran ka na ng, parang sinasabi mo na hindi sapat yung ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo. Pag sinabi mo hindi ka worthy, 'di ba? Sabi sa Bible, if you confess your sin, He is just and holy, He will forgive you. At hindi ka niya i-condemn. Amen? Kasi alam ng Holy Spirit yung kalalagayan natin. Alam ng Diyos yung kalalagayan natin. Hanggang nandito pa tayo sa lupa, ay magkakamali pa rin tayo. Pero hindi natin dapat sinasadya. Ulitin ko po yung pagkakamali o pagkakasala, sana po hindi po natin sinasadya. Amen? Kasi mahirap naman yung patatawarin naman ako ng Diyos. Gagawin ko muna yung kasalanan ko ngayon, bukas hindi akong tawad. Hindi ganun nag-ooperate ang Diyos. Amen? Hindi po ganun na deliberately gagawa ka ng kasalanan at hingi ng tawad. Hindi yun tunay na repentance. Kasi ang repentance is pagbabago ng isip. Sabi nga ng Bible, God, Jesus Christ, free us from sin. Hindi free us to sin. Ulitin ko kasi baka may pagkakaintindi nyo Our Lord Jesus Christ died in the cross to free us from, sabi ko, from sin. Hindi yung free us to sin. Di ba? Baka mali yung kanyang kaisipan, baguhin nyo na po yung pagkaisip nyo. Pagka tayo nagre-repent, to free us from sin. Hindi to free us to commit sin. Amen? Naintindihan nyo po. But this atmosphere must be established so that we can rise before God in prayer. We cannot lift up our soul in intensity of prayer or worship if we do not know
Him in this aspect of peace with God. We cannot address Him as our Father. We cannot have the spiritual legitimacy to meet God and talk to Him. Amen? Kaya nga sabi, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, we are grafted to His family. Diba? Nagiging kapamilya na tayo ng Diyos. Diba? Inampo na tayo. Inadapt na tayo. Diba? Kaya, sabi dito, ay meron na tayong na-establish na yung ating katayuan sa harapan ng Lord. Kaya nga sabi nga, we can call our God Abba Father. Amen? Kaya sabi dito sa Romans 8:15, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as son, by whom we cry, Abba Father. Amen? Sino ba yung mga taong nasa spirit of slavery? Sila yung mga taong nasa isip pa rin ay kailangan ka sumunod sa law ng Lord para ka maligtas. At hindi natin mapupulfill yun. Kasi sabi ng Lord, sabi ng ating Panginoong Jesus, siya lang po ang makakapulfill ng law. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus, I did not abolish the law, but to fulfill it para magkaroon tayo ng righteousness. Kasi kung hindi niya ipupulfill yung law na binigay ng Diyos, kasi nauna pa naman, hindi siya magkakaroon ng righteousness. Kaya sabi nga ang ating Panginoong Jesus na siya yung tao na walang kasalanan. Siya lang. Siya lang po kasi maraming mga lumalabas, si Mary daw walang kasalanan. Hindi po. Si Mary makasalanan din. Amen. Ang ating Panginoong Jesus lang ang taong pinanganak, namuhay, na walang kasalanan dito sa lupa. Amen? Kaya, inadapt tayo sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon, nawala na yung spirit of slavery, nagkaroon na tayo ng spirit of freedom. Inadapt na tayo bilang mga anak ng Diyos. Sabi ulit nagkaroon na tayo ng freedom. Hindi freedom to sin, freedom from sin. Ulitin ko ulit Kasi maraming tao kasi na naging masyadong mali yung kaisipan ng biyayaan ng Lord Kasi isip nila pag sinabing biyayaan ng Lord, okay lang gumawa ng kasalanan. Hindi po ayaw ng Lord na manatili ka sa kasalanan. Kasi nga, binayaran ka na ng kanyang precious blood. Amen? Sabi, God is merciful that we are now the children of God, joint heirs with Christ before the throne. We have God on our side, and on his now his own possession. Tayo po ay pag-aari na ng Diyos. Kasi nagkasalang tao, binigay natin yung ating karapatan sa kaaway, sa diablo. Ngayon, binabalik na tayo. Binayaran na tayo ng yung ating kasalanan, binayaran na ng Diyos. Kaya we are God's possession. Amen. Kaya we are valuable. Amen. Kahit naman yung mga hindi Kristiyano valuable, lalo ka na anak ng Diyos. Diba? Valuable ka sa harapan kasi we are created on His image and His likeness. Sabi sa Romans 5:1, therefore since we are being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen? We are justified, tayo pinawawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Iba naman yung yung sanctification, isa process, isa long process. 'Di ba? Pero kasama natin ng Lord sa journey na 'yon. Amen. At pagkatapos ng sanctification, magkakaroon tayo ng glorification. Yung pag namita natin ang Lord, pag nag-rapture, kasama natin ng Lord, bibigyan tayo ng glorified body, magkakaroon na tayo ng glorification. Wala na tayong pain, wala na tayong hirap, wala nang kamalayan sa kasalanan. Amen? Gusto nyo ba yun? Wala na tayong kamalayan sa kasalanan. Amen? Sa Colossians 1:20, sabi dito, and through Him, to reconcile Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Amen? God reconcile all things. Sabi po sa katabi nyo, sa sarili nyo, all things. Diba? Kahit na napabigat pa ng kasalanan mo, nireconcile na nila ng Lord. Kasi sabi dito, hindi lang some things, kundi
all things. Kung ano man yung iniisip mo na nagpapahirap, nagpapahindrance para makalakad ka sa harapan ng Lord, tandaan mo, God reconcile all things. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang blood of peace on the cross. Amen? Kaya nga sinabi, wala nang condemnation kasi ni-reconcile na ng Lord ang lahat ng kasalanan. Amen? Past, present, and future. Amen? It will be impossible to pray in the presence of God if we have not found peace with God. Amen? Dahil sa ating Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. It is this experience of knowing that God is for us and with us that brings assurance in our hearts that things are right from the start. Amen? He who comes to God must know that He is pleased and God has approved us appearing in His presence. Amen? Sabi nga dito sa Esther, parang foreshadowing ng ating pagharap sa presensya ng Lord. Sa Esther 4:60, sabi na, go gather the all Jews to be found in Susa and hold fast on my behalf and do not eat or drink for 3 days, night and day, and I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, if I perish, I perish. Amen. Kaya sabi sa Esther 5:2, ano nangyari? And when the king saw Queen Esther standing in the court, she won the favor in his sight. He held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther approached and touched the tip of the scepter. Amen? Ito yung foreshadowing na ginawa ng ating Panginoong Jesus para makaharap tayo sa hari. Amen? Sa ating Ama. Kasi kung yung favor, galing sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa, the peace of God in our mind. Amen? Sabi nga, the battle is in our mind. Amen? Nagsisimula sa ating nakikita, pinoprocess, nagiging desire, pero dito pa lang, sa mata pa lang, dito pa lang sa mga senses natin, araw-araw ay battle. Amen? Anong sabing battle? Pag-iisip sa umaga, o pag-uwi ng bahay, pagod ka, gusto mo mag-pray, gusto mo mag-disciple, pero sabi ng katawan mo, pagod ka maghapon, pahinga ka na lang. Diba? Battle talaga. Susundin mo ba yung isip mo na magpahinga na lang dahil pagod yung katawan mo? O tutuloy mo yung discipleship mo kahit na pagod ka? Amen? Kaya nga battle talaga sa isip natin. At doon tayo mag-decide. Doon tayo kukuha ng choice kung talagang para sa Lord tayo o hindi. Amen? O para sa sarili natin. This sovereign peace of God in our mind is powerful force of assurance needed for us to obey in prayer. The carnal and renewed mind is hostile before God. It will not submit itself to the laws of God. Kaya nga, sabi nga nung the spirit is willing, but the flesh is weak. Amen? Kasi ang ating mind, sa part of our flesh, gusto niyan yung pleasure. Pahinga, nood, yung anong gusto ng katawan na magpapasaya sa kanya. Kasi lahat ng mga bagay na maka-Diyos, parang hindi magpapasaya sa kanya. Totoo po yan, di ba? Ano ba magpapasaya sa katawan? Party, babae, sex, money, pagkain na sobra-sobra. Ayan na magpapasaya sa ating karnal na katawan, na isip. Kaya nga lagi ang hostile sa Lord kasi laging ayaw niya yung kagustuhan ng Lord. Kasi ang gustuhan ng Lord, mag-pray, mag-Bible study, mag-fasting. Ayan ang gusto ng Lord. Ayaw ng katawan kasi gusto ng katawan natin kumain. Pero ang gusto ng Lord, mag-fasting tayo. Kahit once a week, twice a week. Diba? Pero ayaw ng katawan natin. Kaya nagkakaroon talaga ng battle sa ating isip, sa ating katawan. Kaya kailangan daw magkaroon ng peace of God in our mind. Kaya magkaroon daw ng sovereign peace of God in our mind.
Sabi din, the unrenewed carnal mind will create complex. Yan sabi ko. It complex in that it will serve the nature and habits of sin in the members of our soul and body, violating the laws in God in our spirit. Amen? Romans 8:7-8, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Kaya nga sabi ng Lord, hindi sinabi na yung tatawag din, yung kill your flesh. Hindi ibig sabihin patay mo yung physical body mo, ha. Sabihin nun, tanggalin mo, patayin mo yung sinful nature ng iyong katawan. Yung bad habits ng iyong katawan. Paano mapapatay? Sabi ng panood ko, sabi niya, kung hindi mo kayang patayin ng mabilisan, sabihin yung biglaan, gutumin mo hanggang mamatay. Diba? Meron naman marami taong pag sobrang gutom na, namamatay na ang kusa, diba? Ano ibig sabihin ng gutumin? Kunyari, sa isang araw, naninigarilyo ka ng isang kaha. Gutumin mo, bawasan mo ng isa, kinabukasan. Tapos after 2 days, gutumin mo ulit, bawasan mo ng 2. Gutumin mo after 5 days. Makikita mo na lang na dadating yung isang buwan, isang peraso na lang yung na sisigarilyo mo sa isang araw. At gutumin mo ulit at mawawala na yung desire mo doon sa bagay na yun. Unti-unti mo siyang pinapatay. Amen? Pero meron kung kaya mo siyang patayin ng biglaan, yung grace na lang po ng Lord, 'di ba? Kung ano yung grace sa iyo ng Lord. Meron talagang tao talaga na rooted doon sa kasalanan na 'yon, nahirapan talaga siyang tanggalin. Kasi lalo na yung addiction sa nicotine, addiction sa alcohol, talagang mahirap alisin, 'di ba? Pero yung grace ng Lord, kung alisin sa iyo ng biglaan, isang araw, di praise the Lord. Kung alisin sa iyo ng matagal, praise the Lord pa rin. Di ba? Kasi at least, meron kang plan, strategy, unti-unti nating natatanggal. Kaysa wala kang plano, wala kang strategy na ginagawa para unti-unting mawala. Amen? Amen. Kaya sabi dito, we are free from sin, hindi free to sin. Amen? Pero wag nating, ito isa rin problema sa mga Kristiyano, Ang bilis mag-judge ng tao. Ang bilis mag-condemn ng tao pag nakita naninigarilyo o kaya may bisyo. Ay, hindi ka pwede yan. Kasalanan yan. Di mo naman alam kung nag-struggle naman. Kung nag-struggle siya, 'di ba? Bigyan natin siya ng time. Amen. Bigyan natin siya ng time. Pray natin siya. Tulungan natin siya na ma-win maging victory siya doon sa kanyang struggle. Huwag natin siyang i-condemn kasi nga wala namang condemnation sa Lord. Amen. Kaya pagsabihan natin, tulungan natin, i-disciple natin. Amen? Hindi natin siya i-judge kung ano man ginagawa niya. Amen? Kaya may napapanood ako sa mga reels. Hurt na hurt sila sa mga Kristiyano. Bakit kamo? Pagpasok nila, meron silang LGBT siya. Pagdating doon sa loob ng church, ginudge kagad siya. Walang tumulong sa kanya kung paano makaalis doon sa kasalanang yun. Ang naramdaman niya, hindi love, kundi hurtful. 'Di ba? Hindi natin tinatanggap yung mga mali niyang gawa. Tanggapin natin yung tao. 'Di ba? Kaya nga meron ako sinend doon sa GC natin, 'di ba? Ang ating Panginoong Hesus, nakiupo siya sa mga makasalanan, pero hindi siya gumawa ng kasalanan. Amen? Pwede silang makisama sa atin, pero hindi natin sila i-judge sa kasalanan nila, kasi meron din silang struggle. Amen? Tulungan natin siya. Amen? Na makaalis dun sa kanyang kalalagayan. Amen? Kasi ang grace ng Lord, hindi natin alam kung paano nabuwork sa Kanya. Amen? Kung sa atin,
iba yung grace ng Lord sa atin, kung paano natin ninanggap, baka iba yung grace ng Lord sa atin. Amen? Meron nga akong napanood nga rin na ang tagal-tagal niya nag-struggle sa pornography. Ano pa siya niya tumutugtog pa siya sa worship team. Pero struggle siya araw-araw. Pero dumating yung point ng buhay niya na talagang kinastigo siya ng Lord. Amen. Kasi alam naman ng Lord na hindi tama yung ginagawa niya. Tsaka alam namin niya na mali yung ginagawa niya. Amen. Kaya nga pag nag-i-struggle tayo, wag natin itago. Lalo sa mga addiction, yan, mga pornography, ano pa ba? Alcohol, drugs. Wag natin itago. Maghanap tayo ng mga taong makakatulong sa atin para maging mentor natin para makatulong sa atin kung paano makawala doon sa struggle na yon. Amen? At naniniwala naman ako kung willing ka naman, ang grace ng Lord, diba, is sufficient for you. Amen? Kaya, pag may nakamit tayong kanon, sabihin lang natin na ang Lord, mahal na mahal siya, pero ayaw niya yung winawarningan siya sa mga kanyang mga maling gawa. Amen? Tanggapin natin. Pero, sabihin natin yung katotohanan na ayaw ng Lord yung mga ganong gawain. Pero mahal na mahal siya ng Lord. Kasi, unang-una, kaya siya na-hurtful, hindi niya naramdaman yung pag-ibig. Ang naramdaman niya, puro masasakit na salita. Ano sabi sa puro, pupunta ka sa impyerno, ganyan. Pero hindi niya naramdaman yung pag-ibig. Amen? Kaya nakakalungkot na imbis nakaroon siya ng conversion, lalo pa siyang nagalit sa mga Kristiyano. Lalo siya na-open siya. Amen, na-open siya. Sabi dito, to deny yourself, make total surrender of your will, our simple desires to God, and be willing to endure any hardship or sacrifice for the sake of following Jesus and His teaching. Cross is the symbol of death. Amen? Sabi dito, ang total surrender, ang pagtanggap natin sa Lord ay total surrender. Yung ating mga sinful desire ay nililay down natin sa harapan ng Lord at willing tayo na i-endure lahat ng mga hirap para matanggal yung mga kasalanan yun. Kasi sabi nga, hindi ko sabihin napakahirap, napakapalad na sumunod sa Diyos. Diba? Kasi sabi ng ating Panginoong Hesus, deny yourself, pick up your cross and follow me. Diba? Ang pinakamahirap doon yung deny yourself. Kasi ang tao kasi, ang kanyang simple nature, laging sa sarili niya. Makasarili ang tao kapag walang Diyos. Makasarili ang tao kapag walang Diyos. Amen? Pero kung makasarili ka pa rin ngayon, kahit may Diyos ka, sa tingin ko, wala kang Diyos. Kasi, pag meron kang Diyos, willing ka nang ibigay yung pagiging makasarili mo. Amen? Sabi dito ay cross is the symbol of death. Diba? Ang ating kasalanan, ang ating sinful nature is ipinako na kasama ng ating Panginoong Hesus. Amen. Wala na siyang stronghold sa atin. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Pero minsan nagagawa pa rin natin. Hindi naman ibig sabihin nagagawa natin may kapangyarihan pa sa atin. Kundi meron pa siyang kailangan mong patayin. Kaya nga sabi dito, cross is the symbol of death. Sabi ng paano patayin? Katulad sinabi ko kanina, kung di mo kaya patayin ng isang patayan, ang kasalanan na yon, gutumin mo. Amen? Gutumin mo. Unti-unti mo siyang tanggalin sa buhay mo. Amen? At naniniwala ako, ang grace ng Lord ay sufficient for you. Amen? Hanggang ando dun yung desire na makaalis ka dun sa kasalanan na yon, naniniwala ko magiging victorious ka sa dulo. Pero pag nawala na yung desire na magbago, na alisin yung ganong kasalanan, napakalaking question mark na yun bilang Kristiyano. Diba? Kasi hagat tayo ay anak ng Diyos, hindi mawawala yung desire para magbago. Amen? Para magbago. God has brought us into relationship with the Holy Spirit that will bring us into
us into a place of life and peace. Amen. Sabi Romans 8:6, for the set of mind on the flesh is death, but to set in mind in the spirit is life and peace. Amen. Tandaan natin, ang Holy Spirit, hindi niya tayo iniiwan. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus ng tunay sa ating buhay, we are sealed and guaranteed. Diba? Guaranteed na tayo. Kaya, ang Holy Spirit, hindi po niya tayo iiwan. He will grieve. Kapag tayo nagkakasala, nagkakamali, malulungkot siya, mararamdaman. Kaya nga, the Holy Spirit grieve. Pero He will not abandon us. Kasi, ba't niya tayo iiwan? Nahihirapan na nga tayo. Ang Holy Spirit ang katulong natin para makalakad tayo dito sa lupa. Kung i-abandon niya tayo every time na nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, ano siya, labas-pasok sa buhay natin? Hindi. Ano doon siya sa buhay natin? Nakaduel siya sa atin. Pero every time na nagkakasala tayo, nagigrieve siya. Nalulungkot siya. At yung lungkot na yon, yung banal na pagkalungkot na yon, aabot sa spirit, sa kaluluwa at espiritu mo. Amen? At mararamdaman mo yun. Pag wala nang ganong pakiramdam, magtanong-tanong ka na. Baka wala ka talagang Holy Spirit. Mula't simula pa, hindi mo na siya natanggap. Wala ka nararamdaman eh. Amen? Kasi oras na nagduwel siya sa atin, alam na alam mo sa espiritu mo every time nagkakamali ka. Diba? Merong small voice. There's a kirot sa puso mo na ayaw mong ulitin na yun. Amen? Meron ba nun? Marami nagsasabing Kristiyano na wala na yun. Nakakalungkot. Baka talagang ang Holy Spirit ay simula't-simula pa ay hindi na nagduel sa kanya. Amen. God will speak through the Holy Spirit into our spirit. The knowledge of God in our spirit is transferred into our mind so that our mind can be renewed by the Spirit message and life. The carnal mind will rise up to challenge. Yan, magkakaroon ng battle. This revelation of the Holy Spirit on our mind, strongholds, speculation, and lofty things and thought will rise to resist the knowledge of God. When we subdue these seeds of the enemy in our mind is renewed by the Spirit's voice and words. The spirit of our mind is changed, and we now have the mind of Spirit. The mind of the Spirit is the mind of Christ. Amen? Pag walang battlefield sa our mind, wala naman pala ang Holy Spirit, walang naglalaban. Ang nagahari lang pala yung carnal mind. Amen? Pero every time na may battle sa ating spirit, sa ating mind, huwag tayong malungkot. Kasi dapat tayo maging masaya dahil nag-work yung Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Nag-work siya. Kasi kung walang battle, walang nag-work. Pero dahil may battle, matuwa tayo. May struggle, matuwa tayo dahil nag-work ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Kaya huwag tayo malungkot. Every time na nakukonvict tayo, naging masaya tayo kasi sabi nga ng nabasa ko, hindi sasawayin ng tatay ang hindi niya anak. Intindihan niyo po? Hindi, pag nagkakasala ang bata, kung hindi niya anak, wala siyang karapatang sawayin. Ang sasawayin niya lang kanyang anak. Amen? Sino ba yung mga pinapalo ng magulang? Ang batang sumusuway sa magulang. Amen? Kapag ang bata na sumusuway ay hindi pinalo, malamang hindi niya anak. Kaya kapag pinalo ka ng Lord, rejoice. Diba? Dahil dinidisiplina ka ng Lord. Kaya magpadisiplina tayo. Diba? Do not harden your heart. Every time na nagkakasala tayo, pinapalo tayo ng Lord. Huwag nating isipin na ito ay punishment, kundi discipline ng Lord. Sabi Ephesians 4:23, and to be renewed in the spirit of your minds. Romans 8:27, and he who searches heart knows what in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Amen. Kaya nga, di pwede mawalang Holy Spirit sa atin kasi siya ang katuring natin. Amen. Siya yung nag-i-intercede sa atin.
para magawa natin ang kalooban ng Lord dito sa mundo. Amen? Kailangan natin ang banal na espiritu sa buhay natin habang nandito pa tayo sa lupa. Kasi hindi tayo magiging victorious kung wala ang banal. Ang ating Panginoong Hesus nga He walked in the Spirit. Diba? Diyos na siya. Incarnate God in flesh. Pero, nakadepende pa rin siya sa banal na Espiritu. Amen? Nakadepende pa rin siya sa banal na Espiritu. Kasi, nag-work pa rin siya sa physical body. Diba? Kaya nga siya nag-incarnate as a man. 1 Corinthians 2:16, for who has known the mind of the Lord, that He will instruct him, but we have the mind of Christ. Amen? When our mind becomes renewed, it becomes spiritual mind. The spirit of our mind, its carnal nature is removed. The spirit of Christ is established. Kaya nga, kailangan natin talagang araw-araw ay makipagbuno sa ating carnal mind. Amen? So, yan. Nasubok ako niyan yung nagkasakit si Bajek. Si Bajek, he has a spirit of mind. Ako, meron akong carnal mind. Kasi, yung sinabi sa amin yung price ng aming ng aming gagastosin sa kanyang angioplasty. Talagang nag-worry talaga ako. Totoo talaga, nakita ni Bajek yung mukha ko, kilos ko, talagang nag-worry talaga ako. At si Bajek, nakita ko sa kanya yung kanyang espiritu, yung mind of spirit. Kasi ang iniisip ko noon, nagpe-pray ako noon sa LRT, sabi ko, Lord, kung kalooban mo na yung hinihintay naming tulong dumating, sana maisip ni Bajek na Webes na lang siya magpa-opera. Kasi Lunes pa lang noon, Tuesday siya operahan. Sabi ko, maghintay pa kahit konting panahon. Kahit hanggang Webes. Kung Webes talaga ay hindi pa dumating yung tulong, go na kami. Pero, sabi nga si Bajek, nag-ooperate siya sa spirit. Ako sa physical. Alam bakit? Kasi iniisip ko kagad yung data Ito lang yung pera ko. Ito lang yung HMO ko. Ito lang yung hawak ko. Ito lang ano ko. Nag-operate kagad ako sa nakikita ko. Pero si Bajek, wala pa man din. Diba? Yung ano doon na yung hope niya na, diretso tayo. Dadating yan. Yung tulong. Dumating nga! At kakaiba ang kanyang pagdating. At isi-share ko yan sa linggo. Sa part 2 nito, isi-share ko lahat yan. Papaliwanag ko sa iyo kung gaano kami, ako, ang si Bajek, paano kami ka-amaze sa ginawa ng Lord. Doon sa ginawa niya. Doon sa lahat nangyari, bago ma-opera si Bajek, hanggang kahapon, talagang ang Lord kasama namin. Kaya, sabi ko, Lord, patawarin mo ako, Lord, dahil nag-work ako kasi engineer kasi ako, gusto ko, bago ako mag-decide, gusto ko may nakikita akong mga data. Yun ang medyo ang hirap i-struggle. Battlefield nga diba? Kailangan meron ng pirma bago ako mag-go. Yun ang gusto ko. Yung kailangan ko meron na akong guaranteed letter bago ako mag-go. Pero si Bajek, diba? Hindi guaranteed letter nga Guaranteed text. Ano ko yan, i-share ko sa Sunday. Kasama ko sa message ko. Pag pinagpatuloy ito. Pero hindi pa tayo tapos. Diretso pa rin tayo. Sabi dito, the mind of Christ is yielded to the will and the purpose of God. It will subject itself to the mind of the Lord, our God, Lord God, the Father. It will say yes to God's will and all holy things. Lagi ako, wait, teka lang. Kasi nakikita ko kasi yung appearance. Nakikita ko kasi yung sa perspective ko, pero hindi ko nakikita yung perspective ng Lord na meron pala siyang plano na maganda. Amen? At ayun ang napakahirap, di ba? Miracle. Di ko baga, ang hirap talaga pag yung miracle talaga ng Lord. The spiritual mind will have a new spirit and new attitude. It will be able to discern
that which is of God and which is not of God. It will enable to discern thoughts of God from the thoughts of the flesh. Ayun nga, thoughts of the flesh. The spiritual mind of the renewed mind will be able to weigh all facts of the matter but only respond to the truth of the Spirit. Ako talaga nakadepend ako sa ano man yung nakikita ko. Ang hirap, di ba? Pero minsan tinuturuan tayo ng Lord. Kasi ang isip natin lagi tayo nakatingin sa nakikita natin. Hindi na tayo nakadepende sa Lord. Kasi pag okay na lahat, parang iisip mo, okay na. Hindi ka na nakadepende sa Lord. Pero yung ginawaan ng Lord sa buhay namin ni Bajek, pinakita niya na huwag ka dumepende dyan sa HMO mo. Huwag ka dumepende dyan kahit kanino. Sa akin lang. Amen? Kaya sabi dito, it can analyze all the information, facts, and data, but only correspond to the Spirit of truth for all decision and action. It can judge all this, but it itself not bound by these facts. Amen? Hindi tayo nakatingin. Kaya nga sabi nga live by faith, not by sight. Diba? Ngayon talagang ramdam na rin. Live by faith, not by sight. We can see the details of the bank account, but is not struck with fear or anxiety because of lack. Nagkaroon talaga ako ng fear and anxiety. Kasi talagang, pag tinignan mo, kulang. Saan ako kukuha? Saan ako manghahagilap? Pero, God is sovereign, good, faithful. Lahat ng masabi ko, talagang napakabuti ng Lord sa buhay namin. Amen? At sa buhay nyo rin. Amen? The renewed spiritual mind carries it with peace that surpasses all understanding. Kaya nagkakaroon ng kapayapaan Di ba? Kasi it will surpass all understanding. Kasi yung ating isip is limited lang kung ano yung nakikita natin. Kasi yung spiritual things, hindi natin nakikita. Kaya hindi kung bibuksan lang talaga ng Lord yung ating spiritual eyes, yung kayang ibigay ng Lord, talagang nag-uumapaw. Amen? Kaso nga lang, dahil limited lang ang ating nakikita, dahil nakabase tayo sa ating physical perspective, doon tayo minsan napkakaproblema. Pero sabi dito, meron peace that surpasses all understanding. Amen? Philippians 4:7-8, and the peace of God will surpass all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, there anything worthy of praise, think about these things. Sabi dito, the peace of God removes all anxiety and stress. Amen? We can approach God. Sabi nga, kung hawakan mo ang salita ng Lord, di ba? It removes all anxiety and stress. Kung di man mawala, meron ka pa rin kapayapaan. Di ba? Sabi nga yung tumawid si Moses sa Red Sea, hindi nawala ang Red Sea. Nahati lang ang Red Sea. Nawala ba yung dagat? Hindi. Pero nagkaroon siya ng escape. Nagkaroon siya ng daan para makadaan doon sa kanyang problema, sa kanyang stress and anxiety. Sabi, we can approach God, prayer without grinding ourselves in hold because of anxiety and worries. We will move from cave to anxiety if peace of God does not rule in our hearts and mind. Colossians 3:15, and let the peace of Christ rule in our hearts, and which indeed you are called one body, and be thankful. We cannot make our requests up to God in the atmosphere of state of anxiety and stress. Our mind reacts for what we perceive. Ako naniniwala naman ako na we can request pa rin sa Lord. Kahit nasa atmosphere tayo ng anxiety and stress. Si King David nga 'Di ba? Every time na gumagawa siya ng kanyang mga kanta, ano doon siya sa state
anxiety and stress. Pero, binibigyan siya ng comfort ng Lord. Na kahit ano doon siya, nako-comfort siya. Amen? Our minds react to what we perceive. That is, we must train our mind on spiritual things. Our mind must be saturated with peace of God. Philippians 4:6, do not anxious of anything, but everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made to known. Amen? Sabi dito, for work, ito ay sabi ko sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Amen? At ang pangatlo ay, kasi ang bilis pala ng oras, tapusin ko to ng mabilisan. Pangatlo, atiin ko na lang siguro. Ito naman, the peace of God in our body. Amen? Introduction ko na lang. Sabi, we know that disease is disrupted of peace of mind in our body. We need to bring our back to optimal health by bringing it back to accurate function of all parts of our body. Our body must function in harmony within its members, and every individual part must function effectively. Amen? Sabi dito may ibig sabihin nito na totoo talaga kasi ang ating physical body is bound to decay. Kahit anong exercise mo, kahit anong kain mo ng maayos, inom ng vitamins, it will decay. As time passes, kahit anong gawin nating pag-iingat, dadating pa rin yung panahon na magkakasakit, gagaling, magkakasakit, pwedeng nang hindi na gumaling. Kasi, ang ating physical body is tumatanda at receptive na siya sa mga paghina ng ating immune. Kahit anong gawin natin sa kanya is manghihina at mahina pa rin siya. Kasi meron siyang life. Diba? Meron siyang kumbaga sa mga equipment, meron siyang buhay na hanggang dito lang yung kanyang aabutin. Di ba? Kasi depende lang sa gamit. Pero habang nandito tayo sa fallen world, tandaan natin, ang ating body is bound to decay. Bound to physical death. Kaso nga lang, syempre, meron lang time. At depende yan kung ano man yung bilis at bagal, depende yan sa ating discipline sa ating sarili. At yung sinasabi na peace of God in our body. Amen? Kahit na tayo, ating physical body is bound to decay, we must discipline, preserve, para magawa natin yung kalooban ng Diyos. Kasi kung gusto natin magawa yung kalooban ng Diyos, pero inabuso naman natin ang ating sarili, may hirapan tayo. Amen? Hindi natin matapos yung gusto nung pagawa sa atin ng Lord. Kasi unang-una, hindi tayo naging good steward sa ating body. Amen? Good steward sa ating body. Amen? Ang unang pumapatay talaga ngayon sa ating body is pagkain. Lalo na ngayon dahil ang halos lahat ng pagkain ngayon is highly processed food. Ano ibig sabihin? Galing sa mga planta. Diba? At marami ng mga chemical na nilalagay na pwede nating kasama. Mga lalagyan ng pinaglalagyan na pwede nating ikasama. Diba? Kasi lalo na itong nasa city life is mas bound sa immediate decay ng ano. Pag pinagtabi mo yung pinagtabi mo yung mga probinsyana at saka mga taga city, mas yung muka ng mga probinsyana at saka mga taga city malayo. Kasi depende yan sa stress, depende yan sa kinakain. Kasi sa probinsya, pagkain pa nila medyo fresh pa at natural. Amen, tayo. Nakangakong tayo Pati gata ng nyog, binibili na sa supermarket Gata ng nyog na highly processed na, binibili na sa supermarket. Diba? Imbis na bibili mo sa palengke, supermarket na.
yung mga tokwa na ginagawa by hand, ngayon, highly processed na. Kumbaga, marami din silang chemical nilalagay para tumanggal yung shelf life. Ayun kasi yung problema eh. Para tumagal yung, hindi kagad ma-expire o mapanis yung ginagawa nilang pagkain, meron silang mga chemical nilalagay para humaba yung expiration, humaba ang shelf life. Problema nun, ano man yung nilalagay doon, pwede nating ilagay sa katawan natin. At yun nagiging sanhi na pagbilis ng ating kamatayan, physical ha. Yung pagdecay ng ating physical bodies. Amen. Kaya ito yung sinasabi na peace of God in our body. Amen. Kaya dahil sobra-sobra na po ako, puputulin ko na po dito. Pero babalikan po natin yan, yung number 3 na yan, para ma-elaborate pa natin kasi medyo mahaba pa po yan. Kung gusto nyo po ay, yung karugtong po nito ay pagpapatuloy natin sa Dayaw Residence sa linggo. At pakinggan nyo mabuti to kasi para maintindihan nyo yung karugtong. Amen? At maraming salamat po sa pakikinig ng salita ng Lord. At kung meron kayong ibibigay sa Lord ang ating mga tithes and offering, pakihandaan rin po kasi isasama ko na sa prayer para isang prayer na lang po. Amen? Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na patuloy Lord na binibigay sa amin ang iyong mga salita kung paano kami Panginoon mamuhay sa atmosphere ng prayer. At maraming salamat sa iyong mga salita na kung paano namin Lord ihanda na Lord ang aming isip, ang aming kaluluwa Lord sa pagharap sa iyo. At naniniwala ko pa Lord na mahal mo kami Lord at lagi mo kami Lord na hinahanda Panginoon sa aming communion sa iyo Panginoon, sa aming prayer sa iyo Panginoon. Maraming salamat Lord sa pagtuturo mo kung ano man Lord yung aming mga bigatin o aming mga kasalanan na hindi namin maibigay Lord. Ngayon po Panginoon ay ino-offer namin ito Lord sa iyong harapan. Patawarin mo kami Lord at patuloy mo kami baguhin. At maraming salamat sa iyong banal na espiritu na tutulong sa amin at sa grace Panginoon na ibinibigay mo Lord upang magawa namin Panginoon yung mga bagay Lord na hindi namin kaya gawin. Maraming salamat. I-bless mo Lord ang bawat isa, ang bawat nakinig ng iyong salita. Ito po ang may taas Lord. Mabuhay namin sa aming church naway magawa namin Lord yung assignment namin Panginoon. Maraming salamat po at sa aming pagbibigay. I-bless mo Lord ang mga tao Lord na nagbibigay. Sinabi mo Lord sa iyong salita. Mahal mo po Panginoon ang mga taong nagbibigay Lord ng masaya Panginoon. Kung ano man yung bibigay namin Lord, wala sa halaga Panginoon. Ang mahalaga Panginoon yung puso namin Panginoon na kaya namin Lord mag-sacrifice para sa iyo Lord. Maraming salamat po. I-bless mo Lord ang bawat magbibigay at balik mo po ito Panginoon ng sapat para sa amin Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming salamat na langin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless po. I see you on next Sunday. God bless.